Isipin nyo mga kapatid, mayroong isang bansa na gumastos ng bilyon-bilyong dolyar upang mapalakas ang kanilang Air Force. Ngunit sa oras ng tunay na krisis, nakatenga lamang sa runway ang kanilang mga fighter jet dahil sa isang encrypted na piyesa na tanging ang bansang pinagbilhan lamang nila ang may kakayahang ayusin. Ito ang malupit na katotohanan na nagaganap sa ilang bansang mas piniling umasa sa murang teknolohiyang militar ng Beijing kaysa sa kanluran. Sa likod ng mababang presyo at mabilis na bintahan ng mga China-made fighters, meron palang nakatagong mapanganib na bitag na maaring pumilay sa buong Air Force kapag naputol ang suporta, piyesa o access sa maintenance. Ngunit paano nga ba naging logistic nightmare ang mga modernong eroplanong ito? At bakit sinasabi ng ilan na ang tinatawag na murang presyong China-made ay maaring mauwi sa pinakamahal na pagkakamali sa kasaysayan ng modernong aviation? Sa unang tingin, napakahirap talagang tanggihan ang alok ng China. Napakamura kasi ng kanilang mga modernong fighter jets, drones, radar system at missile platform kumpara sa mga mamahaling kagamitang militar mula sa Amerika o Europa. Para sa maraming bansang may limitadong budget ngunit kailangan agad na mapalakas ang kanilang depensa. Ang pagbili ng mga China-made equipment ang perpektong shortcut upang mapabilis ang kanilang pagbuo ng isang modernong sandatahang lakas nang hindi gumagastos ng napakalaking halaga. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting natutuklasan ng ilang bansang bumili na ang tunay na presyo ay hindi pala nakikita sa mismong payment kundi sa maintenance, technical support, spare parts at komplikadong logistic na kinakailangan upang mapanatiling operational ang mga sistemang ito. Halimbawa, isa sa pinakamalaking problemang unti-unting lumilitaw ay ang kakulangan ng maaasahang long-term aircraft support. Kapag may nasirang bahagi o critical component ng isang Chinese aircraft, kadalasan ay kinakailangan pang dumaan sa mahaba at komplikadong proseso bago makakuha ng replacement part, software authorization o technical access mula mismo sa manufacturer sa China. Sa ilang kaso, kahit simpleng maintenance procedure ay hindi agad may sasagawa ng walang approval o encrypted system access mula sa supplier. Nakakabahala ito dahil sa panahon ng matinding tensyon o aktwal na digmaan, maring unti-unting matenga ang maraming aircraft na kalaunan ay magre-resulta sa pagbagsak ng operational capability ng buong Air Force. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil maraming modernong Chinese aircraft ang lubhang umaasa sa encrypted system, proprietary software at closed digital architecture na kontrolado mismo ng manufacturer. Ibig sabihin, kahit mayroong sapat na kakayahan at karanasan ang lokal na engineers o mga maintenance crew ng isang bansa, hindi nila basta-basta ma-access o maaayos ang ilang critical components nang walang direktang authorization mula sa China. Sa ilang pagkakataon, maging ang simpleng diagnostic, software updates o system recalibration ay nangangailangan pa ng external access at approval. Dahil dito, ang bansang bumili ay unti-unti nang nagiging permanenteng dependent sa Beijing upang mapanatiling operational at lumilipad ang kanilang sariling mga aircraft. Isang sitwasyong maaring maging napakalaking panganib kapag sumiklab ang geopolitical tension o biglaang naputol ang suporta mula sa supplier. May ilang ulat din na nagsasabing ang ibang bansang gumamit ng Chinese military equipment ay nakakaranas ng matinding panggigipit sa pagkuha ng spare parts at technical support matapos magkaroon ng mga diplomatic tension sa Beijing. Ibig sabihin, sa oras na magkaroon ng isang bansang nakabili ng mga aircraft sa China ng hindi magandang relasyon sa kanila, maaaring bumagal ang supply chain, mantala ang delivery ng critical components o sa pinakamatinding sitwasyon ay tuluyang maputol ang access sa maintenance at software support. Sa larangan ng military aviation, napakalaki ng epekto ng ganitong problema dahil ang bawat araw na grounded ang isang fighter jet o surveillance aircraft ay katumbas hindi lamang ng milyon-milyong dolyar na pagkalugi, kundi pati na rin ang malaking kahinaan sa pambansang depensa at operational readiness ng isang bansa. Hindi lamang spare parts at maintenance ang nagiging problema. Marami ring operators at defense personnel ang nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng detalyadong documentation, technical transparency at accessible na support system para sa ilang Chinese military aircraft. Kumpara sa mga Western aircraft manufacturers na may malawak at matagal ng global maintenance ecosystem, ang ilang Chinese system ay kadalasang may limitadong manuals, kulang sa advanced training support at kakaunting certified repair facilities sa labas mismo ng China. Dahil dito, mas nagiging mahirap para sa ibang bansa na magsagawa ng mabilis at independent o pansariling maintenance operations, lalo na kapag may emergency o agarang pangangailangan sa battlefield. Dahil dito, maraming Air Force ang napipilitang ipadala pa mismo sa China ang ilang major components at sensitibong bahagi ng kanilang aircraft para lamang ma-inspect, ma-diagnose o ma-repair ng maayos. At dahil dyan, mas lalo tuloy silang napapagastos. Bukod pa riyan, napakabagal din ng buong proseso, lalo na kung may kasamang mga diplomatic clearance, shipping delays at technical approvals. Sa ilang pagkakataon, mayroong inabot ng maraming linggo o buwan bago tuluyang maibalik sa serbisyo ang isang eroplano. Delikado ito mga kapatid dahil sa gitna ng isang krisis o posibleng digmaan, kailangan bumiyahe pa sa kabilang panig ng mundo ang mahalagang bahagi ng iyong fighter jet bago ito muling maging operational. At habang naghihintay sa mga piyesa, unti-unti ring humihina ang kakayahan ng isang bansa na protektahan ang sarili nitong himpapawid.
Ang mas nakakatakot pa, may ilang eksperto sa defense at cybersecurity ang patuloy na nagpapahayag ng pangamba tungkol sa posibleng presensya ng hidden software restriction o deep remote dependency system sa ilang modernong mga military platform mula sa China. Bagamat bihira itong direktang aminin ng mga manufacturer, lumalakas ang pangamba sa loob ng defense community na ang ganitong klase ng encrypted architecture ay maaring magbigay sa supplier ng control sa ilang critical system sa pamamagitan ng software access, update permissions at encryption keys. Sa ganitong senaryo, ang isang bansang gumagamit ng kagamitan mula sa China ay maaring hindi lubos na may buong kontrol sa sarili nitong asset, lalo na kung ang access sa core system ay nakasalalay pa rin sa panlabas na authorization. Dahil dito ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa performance o presyo, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng kalayaang mag-operate ng isang Air Force na nakabili ng isang China-made aircraft. Para sa maraming bansa, dito unti-unting nagsisimulang nakikita ang ilusyon ng tinatawag na murang military hardware. Sa unang tingin, ang mga China-made aircraft ay walang dudang mas mababang initial purchase cost, mas magaan sa budget at mas mabilis na may papasok sa arsenal ng isang Air Force. Ngunit habang lumilipas ang panahon at lumalalim ang aktual na paggamit sa operational environment, unti-unting tumataas ang gasto sa maintenance, lumalalim ang pagdedepende sa external support o sa mismong China at dumaraming operational risk na kailangang harapin araw-araw. Sa ganitong kalagayan, ang inaakala mong nakatipid ka na ay maaring mauwi sa mas malaking gasto sa pangmatagalan at sa ilang kaso, maaring mas mahal pa pala ito kumpara sa mas mamahaling mga aircraft ng kanluran na mas stable ang support ecosystem at mas malawak ang global sustainment network. Hindi rin may tatago ang katotohanang limitado pa ang combat-proven experience ng mga Chinese aircraft kumpara sa mga katunggaling eroplano na matagal nang nasubok sa aktual na digmaan. Dahil dito, maraming potensyal na buyers ang nagiging mas maingat at nag-aalinlangan kung gaano nga ba talaga katibay at consistent ang performance ng mga ito sa totoong high-intensity combat scenarios kung saan hindi sapat ang simulation o peacetime exercises lamang. Kapag kulang ang aktual na battlefield data ng isang fighter na siyang magsisilbing batayan ng tiwala, marami talagang potential buyer ang magdadalawang isip na bilhin ang mga ito, lalo na kung sasabayan pa ng iba't ibang issue sa maintenance at reliability. Samantala, ginagamit naman ng ilang bansa sa kanluran ang isyong ito bilang bahagi ng kanilang strategic messaging o propaganda laban sa Beijing upang ipakita ang mas malawak na problema kung pipiliin ng isang bansa na bumili ng Chinese military equipment. Madalas nilang igiit na ang pagbili ng mga Chinese aircraft ay hindi lamang simpleng commercial transaction, kundi isang pangmatagalang pagdedepende sa China na maaring makaapekto sa kanilang soberanya at flexibility sa mga darating na panahon. Ngayon mga kapatid, sa likod ng lahat ng ito, nakatago ang isang mas malaking tanong na hindi madaling sagutin. Handa bang isugal ng isang bansa ang sarili nitong national security kapalit ng mas murang presyo ng kagamitan? Sa unang tingin, maring mukhang praktikal at matipid ang desisyong ito, lalo na para sa mga bansang kapos sa budget. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, lumilitaw na ang tunay na presyo ng mga aircraft na ito ay hindi ang paunang bayad, kundi ang mas malaking gagastusin dahil sa maintenance at kawalan ng maayos na sistema. Sa panahon ng digmaan o matinding krisis, hindi sapat na mayroon ka lang maraming fighter jet sa papel o sa inventory. Ang mas mahalaga ay kung ilan sa mga ito ang tunay na kayang lumipad sa tamang oras, makakalaban ng epektibo at mananatiling operational araw-araw sa gitna ng matinding pressure, kakulangan sa supply at mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa battlefield. Sa huli mga kapatid, ang tunay na lakas ng isang Air Force ay nakasalalay hindi lang sa pagbili ng kagamitan kundi sa kakayahan nitong panatilihing handa at gumagana ang bawat asset kapag ito na ang pinakakailangan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?